Number 2 ng pagme-maintenance natin ng ating Suzuki Alto. Ngayon, ang titirahin naman natin ang kanyang engine radiator. Samahan nyo ako paano natin linisin to. At tingin ko, kaya mo rin gawin to. Napakasimple lang at kayang-kaya mo rin gawin mag-isa. Boss Motovlog. Okay, ngayon maglilinis tayo ng radiator natin. Pakita ko sa inyo kung gaano kadumi yung radiator. Ito yung ating Suzuki Alto. Ito yung part 2 ng paglilinis natin, pagme-maintenance natin sa Suzuki Alto 800. So gaya ng nasabi ko nung nakaraan, no, mga gagawin natin dito, nakapag-change oil na tayo. Tapos papalitan din natin tong brake. Ito, brake fluid. Tapos ang pangalawa, ito yung gagawin natin ngayon, tong engine radiator. Makikita nyo, ayan, oh, puro kalawang na siya. Ayan. Pa-flashing natin tong kalawang na to, mga boss. Aalisin natin yan. Hirap tanggalin, ah. Ayun. What the heck is that? Grabe, oh, mga boss. Sobrang daming kalawang. So tatanggalin na natin to. Natin yan. Naghanda na ako ng tubig na may ano, na meron siyang joy. So lilinisin din natin, tatanggalin natin to. Ano ba tanggalin to? Kailangan matanggal to. Ayun. Ayun, di ano lang pala to. Di kawit lang. Tapon na natin to. Oh, grabe, oh. Puro kalawang na. Sunod natin tatanggalin yung sa ilalim. Sa ilalim yung pinaka radiator, alisin natin yung tubig. Tapos may drain plug yan ng tubig dito. Silipin ko lang kung saan. Ayun, oh. Ayun. Nga lang hirap, ang hirap dukutin. Ang hirap, parang walang pwersa. Ito. Nakikita nyo ba, mga boss? Ayan. Ayun, natatanggal naman siya agad. Ayun. So mahina yung tagas. Buksan natin to. Okay, next. Ito na. Grabe. So bago natin ano i-flashing to, mga boss, lilinisan ko muna to. Lilinisin ko muna pati to. Grabe yung loob, oh. Grabe yung loob. Kailangan malinis ng husto to, mga boss. Ang dami ring kalawang sa loob ng hose. Tanggalin nyo to, mga bossing. Tanggalin ko rin tong malaking hose dito na nakakabit sa radiator papunta sa ano yan, makina yan, eh. Ito yung palabas ng makina papunta pabalik sa radiator. Linisin natin yung loob niyan.
Okay, ibalik na muna natin to bago natin i-flashing yung radiator. So yan, nalinis ko na yung mga hose na natanggal natin kanina at nilagyan ko na rin ng tubig. Binalik ko na yung drain plug ng radiator. Binuksan muna natin yung makina. Hintayin natin umandar yung fan para uminit na yung tubig. So ito, nalinis na natin. Medyo nalinis na yan, pero hindi talaga matanggal yung kalawang loob. Sa part na to, hinihintay ko muna umikot yung pan para siguradong uminit na maigi yung tubig at yung iba pang kalawang ay matanggal dito sa loob ng radiator papunta sa makina, bago natin i-drain itong tubig na mainit na to, ipa-flashing natin, para uminit lang siya. Tapos lang muna ginamit ko dito, hindi pa siya distilled, nawasa lang muna, linisin pa natin yung kalawang sa loob. At ang bala ko dito, hindi ko muna siya lalagyan ng coolant dahil hindi pa ako sigurado na malinis yung kalawang sa loob. Ang gagawin ko, iti-test ride ko muna to after pangalawang flashing dito. Hindi ko pa siya lalagyan ng coolant talaga. Ang purpose po nito is para talaga lumambot pa yung kalawang sa loob at tuluyan na mawala yung mga corrosion, yung mga kalawang talaga. Sa part na to, hindi pa rin umiikot yung fan, kaya hindi pa natin na-drain ang unang sali natin dito. Siguro mga after an hour o mga kulang-kulang 1 oras din bago umiikot yung fan. Dinrain ko na to. Tapos yung pangalawang buhos na ginawa ko dito ng tubig, hinayaan ko na lang muna dyan at gagamitin ko muna pang daily para mas lalo pang lumabas yung kalawang. Tapos siguro mga after mga ilang kilometers, tatanggalin ko ulit yung tubig. Drain lang ng drain kasi nga nakita nyo naman yung kalawang sobrang kapal mga bossing. Tingin ko nito pati yung impeller nito puro kalawang na rin. So kailangan natin ma-drain yun. So yung kalawang naman nawawala yan, basta kailangan lang nagpapalit talaga kayo ng tubig o coolant. Kung tubig ang ipapalit nyo, huwag nyo papaabutin ng 1 buwan yan kasi nag-accumulate na po ng kalawang ang tubig. Pero kung naman po gagamitin nyo coolant, matagal yan. Siguro mga 6 months, sagad na po dyan yung mga 1 taon. Sobrang tagal na nun. Kahit hindi nyo po ginagamit ng sasakyan, ang kalawang po, wala pong expiry yan. Kusa pong tumutubo yan hanggat nakastagnant po yung tubig nandyan sa makina nyo. Worst to worst nyan mga bossing, maghahalo yung kalawang sa langis. Kasi nga dumadaan po yan sa ating engine block para palamigin ng makina. Yung dinadaanan yan, nagkakakalawang po yan. At yung nagkukos ng pag-overheat ng sasakyan natin, mapapansin nyo na lang, bigla kayong titigil kasi yung mga kalawang na yan, pag di natanggal yan, nagdadagdag pa po ng init yan sa makina nyo. At napansin ko nga nung nalinis na natin itong radiator, tanggal kalawang at palit ng tubig pa lang, matagal po bago umikot yung pan. Ibig sabihin na may maintain niya na yung lamig ng makina. Hindi agad-agad umiinit yung makina mo. Hindi kagaya nung unang kuha ko pa lang to, siguro mga ilang minuto lang pagbukas ng makina, pansin ko agad umikot agad yung pan So mainit, kailangan niya palamigin agad yung makina. Ngayon, syempre kung nagpa-flashing na tayo, bagong tubig ang pinalit natin. Tubig pa lang yan mga boss Hindi pa po ako nagpapalit ng coolant. Tapos nag-change oil na rin tayo. O yan, medyo matagal na pong uminit ang ating makina. Ang susunod natin na pag-maintenance dito yung braking. Isa po sa napansin ko dito nung tinest ride ko sa Tagaytay, makapit pa siya sa umpisa pero katagalan nagdadalawang piga na ako sa preno. So tingin ko kailangan magpalit ng brake fluid dahil nga tingnan nyo naman maitim na yung brake fluid natin. Tapos kailangan din linisin natin, i-check natin yung mga preno nito. Yan ang kailangan natin para ma-maintenance natin na maayos at syempre sasakay natin pamilya natin dyan. Kailangan safe tayo at hindi tayo nangangapa na hindi natin alam ang nangyayari sa sasakyan, ba't ganun. So hanggang sa muli, susunod natin yung brake cleaning. Linisin natin yan. Kung kailangan magpalit ng brake pad, kailangan gagawin po natin at makikita natin kung paano magpalit ng braking ng Suzuki Alto. Kahit ako hindi ko pa rin alam dahil nga sabi ko nga sa inyo sa unang video, first time po natin magkaroon ng sasakyan at itong kailangan natin gawin. Una, basic maintenance. Yan po yung basic principle na napakahalaga sa lahat. Hanggang sa muli, paalam.